Amen. Ngayon po, salamat po muli sa bawat isa sa pag-join po ngayong araw na ito sa pagtugon sa ating Panginoon. At salamat po muli sa ating exhorter today. At siya po ang ating early bird. Ayun po, good morning at good afternoon. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat mga kapatiran na kung nasaan po sila ngayon sa Amerika, si Mimpi at si Mary Grace, mayroon po din po sa Hong Kong at sa Amerika po si Mary Rose, iba pa po nating kapatiran na sa ibang bansa po dito sa bansang Japan, sa bansang Pinas. Blessed Monday po. Salamat po sa Panginoon dahil araw-araw binibigyan tayo ng opportunity na mapapurihan siya, mapasalamatan. Yung iba po di na kaya at yung iba wala ng opportunity na pagpasalamatan tawad dati tayong mga binibigyan pa ng chance, opportunity ng Panginoon. Thank you talaga sa Panginoon. Kaya habang binibigyan tayo, katulad ng hawiting kanina, itingin natin lagi ang ating mga mata sa taas sa ating Panginoong Jesus. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Yung mga pain, mga buhay natin ngayon na naranasan, God is our refuge, and hingi natin i-restore ang ating mga puso. Restore our heart, Lord. Restore me, Lord. Kung tayo ay lumalayo, nawawala na ng pag-asa, yun po, hingi natin sa Kanya ang kagalingan at itaas lang po natin sa ating mga mata sa taas at papawiin niya ito at bibigyan niya tayo ng tunay na kaligayahan at katagumpayan, hope sa ating mga pagsubok. Amen. Salamat po. Good morning po, Ma'am Mrs. Beth. Ohayo gozaimasu po kay Lolo Kazu at kay Brother Paz, Romel. Good morning po. Always. Thank you po. Sis Janet, Sis Yolanda, Sis Annalie, Sis G, Sis Cathy, Sis Ana, Sis Leia, Sis Mais. Good morning po. Ayan, habang hinihintay po natin ating mga kapatiran, bisan po natin ang gawa dito sa panalangin. Sino po yung nais na mag-lead ng prayer ngayong araw? Ayan, si Mimi G na po. Nagbukas na nag-unmute na po Mimi G. Sige po. Start. So na rin po mag-lead ng prayer. Unmute pala po. Sorry naman po ako. Bago po tayo mag-start, pray po muna ako. Father God, nandito na naman po kami. Pag-aaralan naman po muli ang inyong salita ko. But God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to equip me, to give me the boldness and wisdom to share your word na ang mamatawi lamang sa ating mga labi at tama lamang po sa Panginoon. Ganun din po sa mga makikinig, Panginoon, at sa mga manonood po. Babayan po ng Espiritu Santo ang bawat isa na sa puso po at maikapit po nila ang kanilang matututunan sa kanilang puso at ito po ay kanila rin maibahagi sa ibang tao. Pinitingin po kami ang bawat isa po sa amin, mapa-Japan, mapa-Pilipinas, Hong Kong, Canada o Amerika. Pinitingin po ang bawat isa para po makarating lahat namin, maibahagi namin ang inyong salita sa bawat sulok ng mundo po na gamitin niyo rin po atong social media na ito upang ito po ilalo pang maipalagan. Maraming salamat po sa mga biyaya at grasyang amin natatanggap sa pagbabantay po sa amin, sa pagtutuwid po sa aming pagkakamali. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagpapadala ng inyong nag-iisang anak at siyang umako sa aming mga kasalanan na kung tutuusin po, hindi namin ito kakayanin kung hindi namin po ito tinatanggap ang inyong anak na sa Kristo at wala po kaming karapatan na tawagin kayong Ama. Ngunit dahil po tinanggap namin sa aming mga puso ang inyong nag-iisang anak na si Kristo, kami po ay may karapatan ng tawagin kayong Ama. At kami po ay mapapabalik sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So,
Po Amen. tayo. Po. So, sa day 18 na po tayo ng ating 25 days journey of growing closer to God po. So, dito po sa ang ating pong tatalakayin, dito sa day 18 is giving our time. Pagbibigay po ng ating panahon, oras. Na ang simpleng paggawa ay nagre-reflect po ng pagmamahal ng ating Panginoon. So, how simple acts of kindness reflect God's heart. Ito po, binabanggit ko dito, sa pagbibigay po natin ng kahit na napakaliit na panahon o bagay, ay isang karakteristik ng isang tunay, ng isang anak ng ating Panginoon. Ito man po ay oras para po sa katulad po ngayon, pinag-aaralan po natin ang ating Panginoon, or meron po tayong mga kapatiran o mga kaibigan na nangangailangan ng ating oras sa pakikinig sa kanila, or kailangan nila ng tulong, yung physical. Ang Biblia daw po ay maraming mga versikulo na nagbibigay sa atin ng mga tao na sa mga iba-ibang edad na maaari nating gayahin. Hindi po ito ibig sabihin kahit maliit o malaki man, ang nang mahalaga po ay ito'y tagos galing po sa ating puso. Kung anin po, may mga time tayo tumutulong tayo pero parang napipilitan lang po tayo. So, kailangan po ang pagtulong ay talagang galing po sa ating puso upang ito po ay makita ng mga ibang tao, lalong-lalo na po yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kasi po dito po, nakikita nila kung paano po tayo binago ng ating Panginoon. Kung paano po tayo naging mas masaya sa pagtulong, mas masaya sa pakikinig sa kanila, mas masaya na nagbabahagi tayo sa kanila. Yun po ang kagandahan ng sinasabi dito sa ating topic. Dito po lalo, kasi pag pinapakita po natin ito sa kanila, napapakita po nila natin at napapalapit po natin sila sa ating pong Panginoon. Kasi makikita po nila yung pagbabago sa atin. So, yung pong mga ehemplo na ginagawa nila, yung mga pagbibigay po natin ng tutorial on race. Nakikita po nila kung paano tayo binago ng Panginoon at ganoon din po sila, gusto na rin nilang mapalapit sa ating Panginoon. Dito po sinasabi nga na kahit na ano pong mangyari, kung ang ating pagtulong ay bukas sa loob sa mga pangangailangan ng mga tao, ito po ay nagbibigay liwanag sa kanila. Ito po ay mas lalo silang mas parang sa mas gusto nilang sa iyo lumapit kasi nakikita po nila yung kasayahan na nararamdaman nila na talagang ang pagtulong natin sa kanila ay tunay na walang bahid na kailangan or naghahanap tayo ng kapalit. Dito po ay inaano po natin na tayo po ay gumagawa ng hindi tayo nag-aantay na tayo'y bayaran o palitan ng oras. Kasi yung iba po, or siguro, noong pong hindi pa tayo, ako po sasabihin ko, hindi pa po pag tumutulong po ako, naghahanap ako ng kapalit. Either bibigyan mo, babayaran mo ako, or nagbigay ako sa'yo, bibigyan mo din ako. Pero, nung nakilala ko nga po si Kristo, ang ating Panginoon, Hesus Kristo, nabago po yun. Na pag tumulong ako, talagang tulong. Na hindi ako nag-aantay ng kapalit, na talagang, kahit na ano po, may maisip lang ako na, ito kailangan to ng kapatiran, ito kailangan ng kaibigan ko. Binibigay ko na po kagad na minsan nagugulat pa rin sila. Sa mga ganong bagay po, pinapakita natin na okay lang na magbigay tayo, kahit na sinasabi nilang, di ba ang kasabihan, it's better to give than to receive. Mas masaya po sa puso, magaang sa puso na tayo ang nagbibigay kaysa tayo yung nakakatanggap.
So ito po ay katangian na ipinapakita natin dahil yun po ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa ganitong bagay din po, either magpadala kayo ng sulat, ng text, ng message, o tawagan nyo, or kung malapit naman po yung mga kapatiran, pwede nyong puntahan sa bahay nila, bisitahin. Yun po ang mga small kind of kindness. Dito po si Linda Sacho, sinasabi niya po dito na magkaroon lang siya kahit maliit na oras. Napakalaking malaking bagay na po yun sa mga taong nangangailangan, sa mga taong yung pinupuntahan po natin. Nakikita nila na busy tayo, pero naglalaan tayo ng oras para sa kanila na hindi natin na yung mga dapat natin gawin hindi natin nagagawa dahil tinutulungan po natin sila. So, ang application question po, bago ko ibigay yung mga versikulo, sabi niya po dito is, Linda says, the gift of my time is really the best resource of all to give. Yun daw pong oras niya na ibinibigay, yun daw po ang pinaka magandang bagay. So, ang tanong niya po, o tanong dito, sino sa ngayon, who can you give your time today? Kanino niyo raw po pwedeng ibigay ang inyong oras? Hindi naman po ibig sabihin ngayong mismo. Sa buong maghapon po, kanino niyo pwedeng ibigay ang inyong oras? Maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Okay po. Makikita po natin ito, ilang bersikulo po ang ibinigay dito sa day 18. Andito po yung Filipos 2:4. Na ang sabi dito, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Sa English po, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ano po ba ibig sabihin ito? Dito po, binibigay ni Apostol Pablo ng encouragement ang mga believers na tayo po nananampalataya na tayo po ay manahan or sa ating pamumuhay po yung pong humility, yung pagpapakumbaba at pagkakaisa po natin. Dahil po dito sa pagiging mapagkumbaba at sa pagiging tayo po ay nagkakaroon ng unity, ito po ay pinapakita natin ang example si Kristo po. Andito po. So, dito rin po sa versikulong ito, ipinapakita po yung selflessness. Yung pong hindi natin iniintindi ang sarili natin, pinapuboran o pinapangunahan po natin o nauuna sa atin ang pagtulong ng tao. Mas inuuna po natin yun. Mas binibigyan natin ng kahalagahan ang pagtulong sa ibang tao kaysa sa sarili natin. Dito, wala. Kumbaga is, syempre po, ang ating prioridad ay ang makatulong tayo na po yung sa atin, yung ating pagiging self-centered. Kasi mas inuuna nga po natin ang ibang tao. Dito rin po, pinapakita ang importansya ng paghahanap or hindi naman po yung araw na magkakatok tayo sa bahay-bahay, may kailangan ba kayo. Pero tinitingnan po natin sino sa mga kapatiran, sino sa mga taong nakikita natin, nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw. Sino ba ang may pangangailangan? Yun po, yun ang ating pinapakita po dito. So, dito po makikita sa relasyon, yung tayo po ay nagbibigay ng encouragement sa bawat kapatiran, sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin sa bahay. Sa ministry naman po, andun yung nagsiserve nga tayo sa simbahan at sa komunidad. Kung ano man po ang pwede nating magawa through our ministry. Yung iba po dito, members din po kayo ng Women's Life Group, hindi po ba? Meron po tayong ginawang prayer group, yung prayer chain. So, natapos na po tayo ng Sunday. Kumbaga, sa amin dito sa States, ngayon lang po natapos. Pero po, natapos na. Ngayon, ang ating gagawin naman po is yung tatawagan natin sila, iwan tayo ng voicemail,
or kung may time naman na puntahan natin sila at kasabay natin silang magdasal. So, yun po ang dahil mas inuuna na pangangailangan ng mga kapatiran. Dito rin po, ang araw-araw natin, nagmo-motivate po tayo, binibigyan natin ng motivation tayo po, nagmo-motivate po tayo sa bawat isa. Pag nakakaramdam po tayo ng isa sa kapatiran natin na merong dinadamdam, meron siyang, andun po tayo, nakikinig tayo sa kanya, binibigyan po natin sila ng oras, yung ating tenga, talagang andun po tayo, yung hindi natin sila, kumbaga is, hindi natin ini-ignore. Na pag napansin natin na masama ang pakiramdam or nanghihingi ng tulong, andun po kagad tayo. Binibigay po natin kagad yung tulong na na hinihingi nila. Makikita rin po natin ito pong babanggitin kong bersikulo, hindi po ito kasama sa ibinigay o sa pinag-aralan ko po. Pero ito po ay similarity po ng Philippians 2:4. Ito po ay ang unang mga taga-Korinto 10:24. So, sinasabi po, English na lang po, 1 Corinthians 10:24, let no man seek his own, but every man's another's wealth. So, sinasabi, wag po nating hanapin yung para sa atin, kundi yung ikabubuti ng kapwa po natin. So, ito po yung another topic po, binigay po dun sa aking napag-aralan is yung Matthew 25:35-40. Mahaba po ito. Ito po yung sa-summarize ko na lang na sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na kung ako'y nagugutom, pinakain niyo ko. Kung ako'y nauuhaw, pinainom niyo ko. Nung ako'y nagkasakit, dinalaw niyo ko. So, yung lang, parang pinaiksi ko na lang po itong Matthew 25:35-40. Ito po ay china-challenge po tayo kung paano po tayo maging compassionate. Kung paano po tayo kikilos ng mabuti or at generous ba tayo, yung ating pagiging mapagbigay, tayo ba ay mabait. Dito po pinapakita sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo na kung ginawa natin sa ating kapwa, para na rin po natin itong ginawa sa Kanya. Ito po ay pinapakita yung acts of service na hindi tayo kumukuha ng kapalit. Basta nasa isip po natin, kapatiran ko to, yung kaibigan ko, kailangan niya ng tulong, tutulungan ko. So, andun po yun. Mas iniisip po natin, hindi po ba? Ito nga po yung sinasabi, mas iniisip natin yung kapakanan ng ibang tao, kung paano tayo makakatulong kesa sa sarili natin. So, makikita rin po natin itong example na to ng Matthew 25:35-40 sa ilang versikulo po. Makikita po natin to sa Job 31:32, sa Isaiah 58:7, sa Hebrew 13:3, sa James 2:15-16, sa Proverbs po 19:17, at Matthew 10 chapter 40 and 42. So, mamaya tutulat ko na lang po sa ating GC yung mga binanggit ko pong versikulo. Tapos ito pong John 1:5-12, binanggit po ito doon sa aking pinag-aralan po. Okay? Dito po sinasabi dito, tinanong nila siya, sino ang taong sa iyong nagsabi, buhatin mong iyong higaan? At ito po yung previous po na versikulo. Ito po yung paralyzed. Nandito po sila sa doon po sa pool, Bethesda pool, na sinasabi po nila na kailangan mabilis kang pumunta doon sa tubig para ikaw ay gumaling. Pero dahil nga po itong pilay na ito ay hindi siya makalakad, kumbaga paralyzed po siya, tinanong po siya ni ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang kailangan mo? Sinasabi niya nga po na kailangan niyang may magdala sa kanya doon sa tubig para siya po ay gumaling. Pero sinabi po ng Panginoon na tumayo ka at buhatin mo ang iyong
kama o ang hinahigaan. So ito po yun. Ang nagtanong po dito ay ang mga Sadduceo, Pharisees, Sadducees po. Sila po sa taong yon. Dito po, hindi po ang ehemplo na sinasabi ko kanina. Dito po, mas iniintindi or pinapakita po ng mga Jewish leaders, ng mga high priests, na wala silang pakialam o they don't care at all kung paano gumaling ito. Ang nasa isip nila is, sino ang gumawa nito dahil ito ay Sabbath day para daw po makasuhan nila. Hindi po ba lagi pong humahanap ang mga high priest, ang mga Pariseo, ang mga Sadducees, kung paano po nila mabibigyan o mahatulan ng ating Panginoong Hesukristo. So itong side na to ng John 5:12 po. Dito po natin makikita ang halimbawa na sa mga taong hindi nila pinapahalagahan ang kapakanan ng ibang tao. Dito po makikita rin natin na ito ang ehemplo na hindi natin kailangan gayahin. Dahil po dito pinapakita ang mas iniintindi nila yung kanilang sarili. Gusto nila sila yung titingnan ng mga tao. Sila yung masusunod. Ayaw po nila yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, dito po, ito ang halimbawa na ito po ang isa sa halimbawa na wag nating gagayahin. Okay po, hindi po ito gagayahin. Kasi nga po is hindi pinahalagahan. So dito na po tayo sa last verse na ibinigay po sa libro sa aralin, yung Efeso 4:29. Ang sinasabi po dito, anumang salita, mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Sa English po, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Okay po. Dito po pinapakita na kailangan po maging mindful po tayo, maingat po tayo sa mga lalabas sa ating mga bibig. Kasi po minsan po sa atin, tingin natin o sa isip po natin, okay naman. Pero may mga bagay po na tayo nasasabi na hiba po ang kahulugan sa mga nakikinig. Kaya kailangan po tayong maingat kasi hindi po natin alam kung sila ay nasasaktan o ito'y nakakasira or hindi naaayon sa panahon, sa sitwasyon. So, kailangan po ingat-ingat po. May mga time po na syempre may mga kapatiran tayo na nanghihingi ng payo. Pwede po tayo magpayo pero kailangan po mapakinggan po natin yung buong istorya, yung buong senaryo. Kasi po kung basta na lang tayo, ang narinig lang natin ay kapraso, syempre po ang utak natin, ang isipin natin, is yun lang narinig natin. So, doon tayo magbibigay ng payo. Pero kung yung pong nanghihingi ng payo, tatanungin natin, ano ba talaga ang nangyari at bakit ka humihingi ng payo? Doon po, mabibigay natin yung tamang payo, yung tamang lalabas sa ating mga bibig. Para po, maiwasan natin yung sasama kanilang loob or parang hindi nila ikabubuti ito. Kailangan po, ang lalabas lagi sa atin, alam ko po, napakahirap. Ang sinasabi po dito is yung encouragement. Maging encourager tayo, uplifting, at lalakas yung mga kasamahan natin, yung kasama sa trabaho, tayo pong mga magkakapatiran, yung mga pamilya po natin. Huwag po natin silang, kumbaga is, iwasan po natin magkasiraan, iwasan po natin yung hindi magandang payo or maganda para sa atin pero hindi naman po yon ang dapat na ipayo dahil hindi nga po natin narinig yung buong istorya. So kailangan po mag-ingat po tayo sa lalabas sa ating salita. Dito po sinasabi din yung kung magbibigay nga tayo ayon sa pangangailangan nila at ayon po napapanahon sa sitwasyon po ng humihingi. Okay po.
kailangan po ang source natin is yung of grace and encouragement. Kailangan po positibo ang impact. Positibo po ang maririnig ng humihingi ng payo. Ilang beses na rin po akong nagkaroon ng ganyan na may humingi sa akin ng payo. Ako po yung nagkamali. Kasi hindi ko narinig yung buong istorya. O ang narinig ko lang is yung ano ba yung dapat kong gawin. So, nagbigay kagad ako ng payo na tapos yung pinayuhan ko, sabi niya, bakit ganyan yung pinapayo mo? Hindi namin ko, sorry. Ano ba talaga? So, kailangan po talaga is malaman natin yung buo, yung pinaka-istorya, yung ano ba yung pinag-umpisahan. Kasi po, pag may tendency po talaga tayo, maamin ako, may tendency ako, minsan I jump into a conversation or I jump into the conclusion right away kung ano lang yung narinig ko. So, para po hindi ako magkamali, ilang beses na po akong nagkamali. So, lesson learned po sa akin para hindi na po maulit. Tinatanong ko, ano ba ang nangyari? Ano bang sitwasyon ang kailangan mong gawin? Bakit mo kailangan gawin yan? Kasi minsan po, ang nangyayari sa atin is bibigay na kagad tayo ng payo kasi alam ko na yan, naranasan ko na yan. Pero minsan po, yung naranasan pala natin, hindi yun ang kailangan na ipayo natin sa nangihingi po ng payo. So dito po sa Ephesians 4:29, may tatlo po siyang parallel na verses katulad po ng mga nauna kanina. Katulad po ng Matthew 12:36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. So, kung naman po yung sasabihin natin, pananagutan natin. Okay po? Our own action, our own words is may kasama pong circumstances o yung mga kailangan po natin. Sasagot po tayo. Okay po? Hindi po iba ang sasagot kundi tayo po mismo. And then sa Romans 14:19, let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. Kailangan po yung pagiging peaceful, kapayapaan po ang kailangan nating talagang wag po tayong mag-aano na mo na lang intindihin hangga't magagawa po nating maging peaceful ang lalabas sa atin o ang ipapayo po natin, yun po ang gawin natin at yung edify, encourage one another po. And then last one po is Colossians 3:8. But now ye put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Ito po yung sinasabi, di ba? Alisin daw natin yung galit, inggit, panunaya, masasamang salita na manggagaling sa ating mga bibig. Iiwasan daw po natin yan. Kasi nga, kailangan nating sundin ang ehemplo po ng ating Panginoon, mapagkumbaba, at humility and peacefulness po. Yung example po na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ang kailangan nating ipakita sa mga tao para po mailapit natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga pong hindi pa po masyadong nakakakilala sa ating Panginoon or yung pong bago pa lang po na believers. Kung itama po natin sila na maiintindihan nila, yes po, may mga bagay po na hindi madaling tanggapin kaagad. The correction is not easy to be accepted. Isa na po ako dyan. Iba-iba yung nasa isip ko po. Iba-iba na yung lumalabas sa isip ko. Hindi lumalabas sa bibig ko, pero sa isip ko lumalabas. So, that's a mistake din po. Yan po ay ating pagkukulang din o pagkakamali din po. Hindi po doon sa taong nagko-correct sa atin, pero po yung sa ating Panginoon. Sasagutin po natin yan sa ating Panginoon. Tayo po ang mananagot
tayo dahil mali po tayo. Iba po na yung nagkikimkim na po tayo sa ating puso. So we have to be careful po talaga. The correction, the edifying, encouragement, part po yan ng ating pagiging mananampalataya po kay Hesus Kristo. Kung hindi man po ito kinokorek ng ating kapatiran, tayo po ay iko-correct ng Holy Spirit. How po, paano, nandito po yan sa puso natin. Pakikinggan po natin. Dito po natin pakikinggan ang sa ating puso, sa mga salita po ng ating Panginoon. Diyan po natin pakikinggan ang ating Panginoon kung paano po nangungusap ang ating binabasa sa Biblia. May mga bagay po na kahit na paulit-ulit po nating babasahin. Sabihin na po nating ang Philippians 2:4. Iba po ang ibinibigay sa atin na kahulugan ngayong araw na to. Kung bukas po babasahin niyo po ulit or later on po ulit dahil umaga na po dyan sa Pilipinas at sa Japan. Kung may time po kayo, basahin niyo po ulit yung chapter na binasa niyo o yung verse na binasa niyo ng umaga, basahin niyo ulit po ng the same day with the help of the Holy Spirit po. Iba po ang lalabas ulit. So, ganyan po mangusap sa atin ng ating Panginoon. Iba po ang sasabihin niya ngayon, iba po ang ipapakita niya sa inyo ngayon, at iba rin po ang ipapakita niya sa inyo later on. So, doon po tayo makikinig, pakikinggan po natin ang ating puso dahil diyan po ang conviction ng ating Holy Spirit. Diyan po tayo itinatama at yun po ang ating nababasa. So, sa correction po, kung hindi man nga po sa ibang tao, dito po natin yung makikita sa salita po ng ating Panginoon. So, dito na lamang po ang aking pagbabahagi ng day 18 po. Uulitin ko po ulit ang tanong. Po, ni Linda, yung gift niya raw po, yung time niya, or ito na lang po, who can you give your time today? Sino ang pwede mong bigyan ng oras mo ngayon? So, yan lang po. Maraming salamat po. Bago po ibalik kay Sweetie Jeanette or kay Sweetie Lee, dasal lang po ako. Father God, thank you po for the guidance of the Holy Spirit na ibinigay na naibahagi ko po sa aking mga kapatiran. Sana po ay meron po silang nakuha dito at ito po ay ma-apply sa bawat isa. Kasama na rin po ako dyan, Panginoon. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming pagkakamali, sa aming pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita at sa conviction po ng Holy Spirit sa aming mga puso upang itama po ang aming pagkakamali. Maraming salamat pong muli sa pagbibigay sa akin ng oras na maibahagi ko ang inyong salita. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Back to you po. Sweetie or Sis Lily, back to you po. Amen, amen. Amen, maraming salamat po. Tingnan natin, saglit lang po ha. Ayan. Maraming salamat po. Mimi Gina sa napakagandang mensahe tungkol sa pagtulong, pagbibigay ng oras. Ano po, napaka-importante po talaga na tayo ay nagbibigay ng panahon. Lalo na po nowadays, hindi na po pera ang pinakamahalaga ngayon. Ang pinakamahalaga na ngayon ay ang oras. So if someone give you time, it means you valued a lot. Mahalaga ka sa kanya. Kaya yung pagbibigay po natin ng oras ngayong umaga sa ating Ama. Kasi sabi nga po, di ba, lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa din natin sa ating Ama. So, ibig sabihin po nun, ang pagbibigay natin ng oras ngayon ay pagbibigay natin ng oras sa ating Amang nasa langit. And God really appreciate that. Hindi lang po sa tayo ang magbe-benefit nito, kung hindi magiging ibang tao. Amen. Pasensya na po at medyo
mahina ang boses, hindi makapag, para wag ma-trigger. Ayun po. And of course, napakaganda ng point ni Mimi G na kanya diniscuss sa ating umaga sa ating Devo ngayon. Sapagkat ang pagbibigay ng time sa ibang tao, di po ba, it means you are not just focused on ourselves. Yung tipong, ito kailangan ko, ito ang gusto ko, ito ang kailangan ng pamilya ko. Talagang nakapokus lang sa pansarili. Sabi nga po kanina, sabi sa Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. So talagang, pinapakita sa atin ng Panginoon na tinawag niya tayo, not for ourselves. He will take care of us. He will take care of us. At siya nang bahala sa atin. Pero tayo, gawin natin kung anong pinagagawa niya. Diba? Gawin natin kung anong pinagagawa niya. At kung anong pinagagawa niya, gawin natin sa kapwa-tao natin. Pero, sabi niya, paano ko gagawin ito sa'yo, Panginoon? Sabi nga po dun sa Matthew 25, 35 to 40, itong kwento na to, sabi niya, kailan naman po namin kayo tinanggihan, hari, mahal na hari? Kailan naman namin kayo, ikaw pa, tatanggihan namin? Di po ba? So God is asking you also the same way. Kailan mo ko tinulungan? Kailan mo ko pinakain? Kailan mo ginawa ito para sa akin? Siguro tanong natin, paano ko gagawin sa'yo yan? You don't need that. You're God. Diba? Pero ang sabi nga po sa atin, kung ano ang ginagawa natin sa kapwa natin, yun ang ginagawa natin sa Diyos. At yun po ang nais niya. Sabi po yan sa verse 40, truly I say to you, as you did it to one of the least, sa pinakamaliit, diba, of this, my brothers, you did it to me. So, kahit na po yan, even a glass of water offered, talagang ginawa na ito natin sa Panginoon. Bakit po? Nakasulat sa Biblia. It's so clear, very clear. Lahat ng gagawin natin. On the contrary, pati yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, ginagawa din natin sa Kanya. So pag tayo ay nagdamot sa kapwa, nagdamot din tayo sa Panginoon. Akala natin pag para kay God, lahat all out tayo. Ang kaso po, nakatingin si God sa puso natin sa ginagawa natin sa kapwa-tao natin. Doon siya sumusukat. Bakit? Kung siya nga po, di pa sabi sa 1 John, kung ako nga na hindi nyo nakikita ay yung sinasabi nyo, mahal mo ko. So, pakita mo sa kapwa mo para maniwala ako. Di po ba? Kaya, sabi nga po, sinungaling ang magsabi sa kanya na, I love God, but they cannot love the people they see. So, kung talagang mahal natin ang Diyos, ipakita natin sa kapwa-tao because that's God requires us to do. Love me? If you love me, well, do it to others. Di po ba yung young rich man? Sabi niya, paano ako makakapunta sa langit? How can I inherit the kingdom of God? So, ang dami in-enumerate niya. Ito ginawa, ganito, ganyan. Well then, do it. Do it to others. Wow. Di po ba? Because God wants to see our heart. Kaya nga po, hiningi niya si Isaac, di po ba? Kasi gusto niyang malaman na talaga ang puso natin 100% sa Kanya. Although, it's only a desire because we cannot do it 100% in real time, but at least we have the desire. And that's enough to God. 100% desire, 3% application, it's enough to God. Because what matters to Him is our heart. Nabasa po natin kanina, di ba? What matters is our heart. Ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso, hindi sa panlabas. Because God wants us to walk, to act, to share with the genuine love that comes from Him. Hindi naman galing sa atin. Dahil kung galing sa atin, meron tayong mga hidden agenda at sometimes hindi talaga natin kaya.
even exerted effort, hindi pa rin natin kaya. So, topic natin kahapon sa church, di ba? Grace. Only grace can allow us to do that. At sabi nga po, He prepared even more grace. Kaya the more we sin, the more grace God has to forgive us. So the more we need Him, the more grace was prepared to fulfill our needs. So anong area man yan ng buhay natin, anong area man ng buhay ng kaibigan natin, if we are willing to be an instrument of God, to be a sharer of grace, it will come to pass. Magaganap po ito. All we have to do is obey. That's the alphabet of Christian. O-B-E-Y. Hindi po 26 letters. O hindi, 4 na letra lang. O-B-E-Y. Obey. Kapag marunong po tayo nito, life would be so easy. Kapag sumunod lang po tayo sa Kanya. Because everything was planned. Everything was laid out sa atin. Nasa Biblia na po. All we have to do is obey. Obey. Wala pong naitago. Wala pong inilihim si God sa atin. Wala na siyang mystery. His mystery was already revealed to us. All we have to do is read it. Be guided. Upang magawa at matugunan natin yung mga requirements ni God sa atin. Yung mga hinihingi sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, huwag na tayong pag may tinanong din siya sa atin, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. What do you need, anak? Bakit ka may sakit? Di po ba, ang mga tanong sa atin ng Panginoon, ang sagot natin tanong din, o kaya naman, excuses. Ano sabi niya dun sa John chapter 5 verse 12? Who is the man who said to you, take up your bed and walk? Tinanong kasi ni Jesucristo kung anong gusto niya, di ba? Ang sabi niya, kasi naman, walang nagdadala sa akin sa tubig. When the angel steered the pool, no one's there to help me, to carry me. But Jesus is telling him, I'm here now. What do you need? You don't need water to get healed. I'm here. I'm your healer. Ganyan po tayo sa ating mga buhay. Jesus is here. We already accepted Him as our Lord and Savior and living in our hearts, reigning, naghahari sa ating mga buhay. But the question is, are we allowing Him to reign in our lives? That's the big problem. We have Him in our heart, boxed. So, hindi siya makakilos. Nasa puso lang natin siya. I love Him. I accepted Him. But in a box. Para bang Jack in the box, no? Kapag may birthday lang palalabasin. O kaya naman, kapag kailangan lang natin. Not all the time. Let's be guided all the time. Upang hindi tayo mag-suffer. Di po ba? Because with God, everything is possible. Fukano no kotowanay. Di po ba? Lahat kaya niyang gawin. Wala siyang hindi kayang gawin. Di po ba? So sabi niya, anong kailangan mo? Tell me. Sabihin na natin directly. Huwag na tayo mag-excuse, huwag na tayo magreklamo. Let's just let it out. I-lash out mo na yan kay God. Di po ba? Ibuhos mo ng lahat. After all, wala naman nakatago sa kanya Di po ba? Sometimes, alam niya tayo nga, hindi pa natin alam. That's why we should ask the Holy Spirit how we should pray. Or how to put into words what we think, what are the desires of our heart. So, Holy Spirit, help me. I can't pray. I don't know how to put in words what I'm feeling right now. I don't know how to pray for him, for her, for this situation. Yung tamang panalangin. Kasi mamaya, sa galit mo, o kaya sa sobrang pagmamahal mo, o sobrang saya, di po ba tayo nakakapagsalita kapag sobrang galit?
na hindi maganda. Kapag sobrang saya ka naman, halos ibigay mo na lahat. And then afterwards, may pagsisisi, ay sana hindi ko pala lahat. Hindi lahat ang pagmamahal ko. Sana pala nagtira ko. O, diba? Marami ko mababasa dyan sa Facebook, mga nakapost. Diba? Magtira ka sa sarili mo. O, diba? Love yourself also. You know, kasi kapag wala ka nito, hindi mo din talaga may share sa iba. At sabi po, even though we care for them, andyan tayo, nagbigay tayo ng time para magpayo, nagbigay tayo ng time to spend time with them, di po ba? Building relationship. But, sa dami ng dapat pag-ingatan, ano ang sinabi sa atin sa Ephesians chapter 4? Let no corrupting talk come out of your mouth. Sa dami ng pwede niyang pag-ingatan, mag-ingat kayo kay taning, mag-ingat kayo sa kapwa niyo, mag-ingat. Ito po at talaga pinag-ingat niya sa atin. Let no corrupting talk come out of your mouths. Kasi ingatan talaga natin. With the same lips, we used to praise God. And then the same lips, we used to corrupt, diba? The mind and the feelings of others by our corrupt talks. Di po ba? Kaya po, ingatan talaga natin. But only such as is good for building up. Kaya po, ingatan natin. Nakakatulong ba ito sa ibang tao? As it fits the occasion that it may give grace to those who hear. Sa mga nakakapakinig ba? Nakakapagbigay ba ito ng grasya, biyaya? Sa dami po talaga ng pag-iingatan na ibinibilin sa atin ng Panginoon, ingatan po natin ang ating dila. Because of that small fire from a match, it can burn the whole mountain. So, ingatan po natin. Dahil lang po sa maliit na tad or ladder ba ang tawag doon? Di po ba? Kaya niyang ibiling, swerve to left and right, and turn around the ship. Kaya po yung gawin yan. Kaya nga sa atin din, sa maliit na dila, it can steer our emotion, change our minds. Kaya po, ingatan natin ang ating mga dila. When we speak, allow not corrupting talks. Kung wala ka din lang sasabihin hindi maganda, wala ka rin lang masasabi, hindi ka sigurado, much better to keep silent. Alam niyo po ang asawa ko, sa kanya ko yan natutunan kasi I was like that. I don't care what other people think. I'm too straightforward. I'm a joker. Lahat po ginagawa ko kung ano lang gusto ko. So I can relate. But God gave me a husband na talaga nag-train sa akin. Pati pag-joke ko, pinagbawalan niya. Actually, hindi niya ako pinagbawalan. Kaya lang, pinapakita niya sa akin, pinamumukha niya sa akin kung anong nagiging resulta ng mga joke ko sometimes. It may confusions. I can hurt someone's feelings because I'm too straightforward before. But now, I've learned. I've learned in a hard way. Pero, ayun, may mga chance po tayo. We're sharing it to one another so that you don't need to learn it in a hard way. You don't need to hurt someone. Just obey right now. At maiingatan mo pa ang puso ng mga ibang tao. So, sabi nga po ni Mimi G, bago ka magpayo, because we care, magtanong tayo. Alam niyo po ang detalye ng mga problema ng tao. Hindi mo yan makukuha sa 30 minutes ng usapan. Kasi sa umpisa, sasabihin lang niya lahat ng sanga, dahon, bunga, pero hindi niya sasabihin sa'yo kaagad ang ugat. So you have to dig it out. Sabi po sa Proverbs 25, chapter 25, ngayon, sabi niya, ang wise man daw knows how to dig the water. Kaya kung gusto mong kumuha ng tubig sa balon, itatapon mo muna ang timba, di po ba? Para malabas mo to. So, sa buhay po natin, in real time, you have to throw a lot of questions bago niya mailabas yan. Dig out the heart of that person bago mo makuha ang ugat. Kaya pag nagkwento yan, ay, yung asawa ko ganito, ganyan-ganyan.
Hindi mo nakakaagad kakampihan yan because you have to dig out. Bakit ba ginawa ng asawa niya yan? And then, ang cause pala siya rin. Hindi po ba? So, mga kapatid, don't judge agad. Huwag po tayo agad magpayo. Dahil ang pinuputol mo lang yung grass na nakalabas. But you have to pluck out. Kailangan bunutin mo ito. Huwag mong putulin lang sa ibabaw. Because by doing that, you're not helping. Pinalalaki mo lang ang apoy. We thought we're helping them, but it's not. Oppositely, on the contrary, tinutulungan pa nating lumala yung problema. Bakit? Because we're consoling them and we are not teaching them. It happens to me. Nagalit sa akin yung sinabi ko. Ako naman kasi, too direct talaga ako noon. Siyempre, hindi pa ako marunong eh. So, nagpayo ako direkta. Kasi nakita ko kaagad kung anong problema. Nakita ko yung ugat. So, nung sinabi ko sa kanya, sabi niya, nagalit siya sa akin. Kasi syempre, nire-respeto niya yung tao. Bakit ganun ang payo ko? Kasi hindi niya nakita yung tunay na problema. But then, it took a lot of, ang daming nadamay, ang daming nangyari before she found out na tama pala ako. Pero, ang dami nang nadamay. Di po ba? Kasi masakit sa kanya. Kasi nare-respeto niya yung taong involved. And then, suddenly, ganun ang sasabihin ko. Because I told her, you're not helping her. Lalo mo siyang nilulubog sa utang. So, you're not helping her. Nagalit siya sa akin, di ba? Because she care too much. She care a lot. So, sige lang siya ng sige. Di po ba? And then, nung malaki na nga talagang utang, nalubog na, na-involved na sa iba-ibang tao, wala na. And then, finally, she found out and finally, she realized, tama pala yung payo ko sa kanya. Di po ba? Sometimes, sa pagpapayo din kasi, ay hirap, no? Kapag direkta mong nasabi, kaya nga dapat iparealize mo sa tao. Huwag mong sabihin. Kasi pag sinabi mo, hindi nila tatanggapin unless they don't realize by themselves. Di po ba? Kahit na alam nilang may sakit sila sa puso, panay pa rin, gagawin pa rin nila yung mga bawal. Because they don't realize that what they're doing is wrong and it's not helping to their health. Di po ba? So, they must realize what they're doing first. Kaya kahit concerned ka, tama yung pinapayo mo, they won't appreciate that. Iiwasan ka pa. Kaya po, kailangan i-dig out mo muna lahat. Draw a lot of, question. Throw a lot of questions bago ka magpayo. At saka, alam niyo po, tanungin mo sila, sino ba ang akala mong mali? Akala mo, sino po ang tama ba yung desisyon mo? Yung mga ganon, ibato nyo sa kanila, ibalik mo sa kanila so that they can realize what they're doing. Nakatulong ba? Yung sinabihan mo ba siya, nasaktan siya, masaya ka ba, nasaktan ka rin ba? Alam niyo po, marami dapat tayong tanong, huwag nating ipifeed. Kailangan ma-draw out natin lahat. Mahirap po magpayo, mahirap tsaka be responsible, as Mimi G said. You cannot blame others. Be responsible and let us help them to be responsible also. Kaya kung kaya mo magsalita ng ganyan, be responsible sa outcome niyan. Di ba? Huwag mo sabihin, pinayuhan ko na nga, galit pa. Because they are in the situations that needs help. So tayo ang nakakakita, di po ba, sa ibang view, di ba? Kasi sila may emosyon, nasaktan. Hindi nila nakikita lahat ng view. Tayo kita natin. Kaya madali sa atin magsalita. Pero iparealize natin. Iparamdam natin. Kasi kapag galing sa atin, mahirap po. Make them realize and let them help themselves. Tayo, guide at support lang tayo. At the end of the day, they're the one who's going to suffer. They're going to decide for themselves. Di po ba? Hindi tayo. Guide and support. At saka, tayo papakita lang natin yung clear view. Kasi their eyes were clouded by their emotions, di po ba? Siya pa. Mahal ko siya. Siya pa ang gumawa sa akin. Siya pa nag-traidor. Kaibigan ko siya. Pinagkatiwalaan ko. Siya pa. Di po ba? I trusted you for a long time.
Tapos, sa isang salita lang, you will give me up. Di ba yung parang gano'n? It hurts a lot. Di ba? Parang ano ka, na-cloud na talaga yung ano mo. Pantingin mo at yung mga decision mo because of that. Kaya, ingat po talaga sa pagpayo. Allow them to realize by themselves, hindi po tayo ang mabiblame palagi. Kapag nagkamali sila, hindi tayong may kasalanan. Sila talaga. Kaya don't be guilty kapag ikaw ay nakapagpayo, tapos sinunod nila, tapos hindi nag-work out. Don't be guilty. But be responsible. Don't feel guilty. Guilt comes from Satan. Wala pong guilt sa bokabularyo ng, Kristiyano. But be responsible. Always be there. If you decide to help, mula sa umpisa hanggang huli. Huwag mo po silang iiwan sa gitna. If you decide to help, tulungan mo hanggang huli. Be responsible. Kasi, sa payo natin, kausap natin, isa lang. Siyempre, yung aite o yung ibang tao, yung other parties, hindi mo control ang desisyon nila. So, you don't know kung yung payo mo, ang outcome nun, tama. Kasi nga, depende pa rin sa other parties, di ba? So, don't blame yourself. Don't be guilty. If you lose someone, if you hurt someone because of that advice, just be convicted. And be responsible to the result and outcome. And keep on helping hanggang matapos. Huwag niyo pong bibitawan. Because if God gave you that assignment, kailangan matapos po yan. Amen. Maraming salamat po. So, ang tanong sa atin, who will you give your time today? Who will you show your love today? To whom? Kanino? Sino? Send a voicemail prayer to someone, katulad po ng ginagawa namin ngayon. Starting today, na actually, nung narinig ni Ate Lily, she already started. She didn't wait until Monday. She already started. Why? Because the situation cold. Meron siyang kaibigan na nangailangan, so tumawag agad siya. Di po ba? Hindi na po kailangan maghintay. Tumawag na po ang pagkakataon sa kanya. Di po ba? Kaya, salamat sa Panginoon sa pagtitiwala sa atin, giving us the opportunity to be a bearer of peace, to be, tagapagdala, light bearer din po, liwanag sa kanila. Amen. To God be all the glory po. Nawa po talaga tayo ay magsilbing liwanag at makatulong sa kapwa natin. Don't focus to yourself. Ang problema natin, si God ang bahala. Ang problema ng iba, ilapit natin sa Diyos. Amen po. Hindi rin tayo ang bahala, ha. Ilapit po natin sa Diyos. Tulungan lang natin sila. Tayo po taga-suporta, taga-guide, encourager. Hindi tayo ang solusyon. Ang Diyos lang ang solusyon sa lahat. Amen po. Maraming salamat, BBG, and to everyone that's here. Hindi ko po makita lahat. Hindi ko po maayos ang setting ng aking computer. Kaya hindi lumalabas lahat. Ayan, Sis Maridel, Brother Paz, Ate Lily, Sis Mais, Sis Dali. Ayan, naka-join na pala si Sis Karen. Salamat po sa nagparing. Kay Bibi Gina, thank you for the word today, sa time na ibinigay mo sa amin, for your love. Sis Cathy, ayan, Mimi Rose, thank you so much. Sis Leia, thank you so much po. Ayan, nakasama na po namin si Sis Leia kahapon in person. Praise God. God really answer our prayers. And then yung mga pinapanalangin namin sa intercession namin, lahat po sila nakarating. Praise God. Ayan. Ate Nancy, thank you so much. Ate Ana and Ate Abby, thank you so much for sharing your time with us, showing your care to grow together. Amen po. Sama-sama po tayong lumago, magtulungan tayo. Pagdating sa langit, tayo rin po ang magkakasama. Kaya dito pa lang, practicein na natin. Amen po. Sabi nga ni Pastor sa amin, make friends that you can bring
to heaven. Amen. Hindi po yung friends na panandalian at panlupa lamang. Let's make friends na panlangit. Amen po? Makakasama natin sa langit. So, let's stick together in sickness, in poor, ayan na, para tayo magkakasala. Amen? So, sama-sama po tayo. Ayan, maraming salamat po. At sa mga nanood sa live, manonood pa later on in replay, sa mga hindi nyo po na-catch up. Ay, later. Oh, I forgot. Thank you. Po, maraming salamat po. Sige po. Hinihintay ko po yung queue ng open cam dyan. You can share po sa mga may time pa, bago po sila makapasok sa trabaho. Thank you so much while in your transport service. Siguro po nasa transport service na sila Ate Lily, kasi Ate Leia. And they can talk. Sige po. Sino po ang may time? Nag-open cam po kapatid. Nag-open cam. Sige po. Ayan na. Yan ang cue na hinihintay ko eh. Kapag nag-open cam na, ibig sabihin ready na. Salamat po, Mimi G. Amen. Opo, no? Salamat po, Sister Gina, sa isang napagandang paalala, no? Yung pagbibigay natin ng oras, no? Giving our time. Kasi, maaari tayong, kindness, no? Sandali, patayin ko lang yung tubig. Mukhang isang sakong bigas yan. Mukhang isang sakong bigas yun sa background ni Brother Paz, Pasegue lang po habang po napatay niyo yung tubig. Grabe na po ang mahal ng bigas dito. 4 times. Ayan. Ay, opo. Sabi nga po ng may-ari ng bahay dito, sabi niya, may bigas ka pa ba dyan, Brother Aya? Sabi ko, ay mayroon pa po, pero paubos na. O sige, magpapadala ako dyan. Ayan po dumating. Grabe, sako-sako. 3 sakot kalahati. Opo, no? Blessing. Paano ko kaya maubos yan? Tulungan niyo po ako. Yan, kapatid, 1 Opo, year. no? 1 year yan. Ubus na yan sa'yo. 1 year. Brother Paz, pala mo ito, mahal ng bigas sa Japan. Alam niyo po dito, Pwede lang po eh. alam niyo po, Brother Paz, ang bigas dito, 10 kilos, almost 1 lapad na. 10 kilo pa lang yun, 3,000. Yes, 10 kilo pa lang yun. Dito, mga 500 lang. Grabe. Sa kanila, 30 pesos sa kanila, 300 lang. Grabe. Mura po dito, lalo po may mga tanim po sila. Yung may-ari po kasi nitong bahay na to is, ang lawak ng palayan niya, kaya magha-harvest sila ng March, magha-harvest din sila ng October, yung mga ganong harvest nila, kaya hindi na uubos yung nila, supply ng bigas. Anyway, no, salamat po sa Salamat sa blessing. kindness po kasi, no, ito yung salamat po sa blessing, no, at sa, God bless the givers, no. Alam niyo po, yung kindness po kasi is ang isang bagay na everyone can afford, no? Lahat makaka-afford. Hindi po kasi yan nabibili. Yung kindness, hindi ka gagasto para maibigay mo sa kapwa mo eh. So, ibig sabihin, kindness is a gift that everyone can afford, no? And then, ang kindness din ay hindi lang pagbibigay, kundi pagre-respond, nandun din yung kindness, no? Kapag tayo ay grateful, makakagawa tayo ng magbabuting gesture. And then, bakit kaya sinabi ng Panginoon, no, na kami ay tumutulong sa mga mahihirap sa iyong ngalan. Kami ay nagpapagaling ng mga may sakit sa iyong ngalan. Kami ay gumagawa ng himala sa iyong ngalan. Pero sabi pa rin ng Panginoon, umalis kayo rito, hindi ko kayo kilala. Kaya napaka-importante po na yung kindness natin ay nagmula talaga sa puso.
Kasi maari kasi nating mapeke ang kindness, lalong-lalo na ngayong paparating ng eleksyon. Ang daming lumalaganap na kindness na makikita natin, no? Pero yung kindness na yun kasi is they do that to gain something, no? They do kindness to be recognized. They do kindness in return of a favor, no? Kaya kinakailangan talaga is yung taos-puso, no? Yung taos-pusong pagkilos natin na hindi yan no? Hindi yan nasusukat sa dami, hindi yan nasusukat sa kung ilan lang, hindi yan nasusukat kung gaano kabigat yung itinulong mo. Hindi nasusukat sa ganun Kahit magaan lang yan, basta bukal sa iyong puso, galing talaga sa iyong puso. Yung ginagawa mo ito dahil sa pagkikilos ng Banal na Espiritu sa iyo. No? Marami po sa ating mga kapatid na nandito, lahat po kayo ay may ganoong mga puso na talagang tumutulong, sumusuporta. And then, ang kagandahan po nun is yung hindi tayo nakakalimot, nagbibigay tayo ng time, kagaya na lamang po ngayon, no? Si Sister Gina, kapatid, napaka-busy po niyan sa kinaroroonan niya, no? Pero nakakapaglaan siya ng time, no? It is, ang time po kasi is, kapag nagbigay tayo ng oras sa ating kapatid, nagbabahagi na rin tayo ng buhay natin sa kanila Parang ganun no? We took something of our time para ibahagi natin sa ating kapatid, no? So, ibig sabihin, we share a part of our life para doon sa ating kapatid. Why? Because ang time is time is napakahalaga ng time, lalo-lalo na sa Japan, no? Na kahit yung pag-supply ay minsan nililimit mo na para lang magamit mo yung time, no? Minsan hindi na tayo nagsusupply, diretso na labas kasi nga napakahalaga ng oras. So yun po, no, yung pagbabahagi natin. Kagaya ni Sister Janet, no? Naririnig naman natin, no, ang ebidensya na talagang ang hindi magandang karamdaman niya, pero naglaan siya ng time, no? Yung time kasi is one-way direction yan Parang sapa yan, no? Na hindi tayo nakakita ng sapa na bumabalik ang paakyat, no? Puro pababa, puro yan we cannot bring back the time, ika nga, no? Kapag naibigay na natin yung time, hindi na natin pwedeng kunin ulit kasi tapos na yon, parang salita, no? Kaya since na ng time, fragile, no? Napaka delicate ng time. Kasi once na ibigay mo yung time, hindi mo na makukuha uli Kailangan mo maglaan ulit ng time. So why not make use of that time, no? Kaya nga yung ibinabahagi nating time sa ating kapatid, ibahagi natin ng tama, no? Because ang kindness, no, yung pagtugon is napaka-importante po yan, lalong-lalo na kapag alam nating nangangailangan yung ating kapatid ng ating payo, ng ating oras, ng ating energy, ng ating lakas, no? One time po, no, si Nanay Dalen dito, yung matriarch dito sa, yung pioneer dito sa church namin, is na hospitalized. And then, alam niyo naman po, pagka-hospital, araw-araw gumagasto, no? So, ako, no, wala naman po akong trabaho, pero pumupunta ko doon, araw-araw pumupunta doon, nangangaral ako doon sa kanya, ine-encourage ko siya lagi, pati yung mga nagbabantay, kasi alam niyo na po, pagka 80 years old na, medyo makulit na, no? Medyo makulit na. So, ang akin pong hinihiling doon lagi is hindi lang para kay Nanay Dalen, no? Hindi lang para sa kasa niya, kundi encouragement din sa mga nagbabantay, kay Chang Emily, kay Ateng, kay Sister Buena, kasi mga anak niya yun, lagi kong pinapayo sa kanila na pag-ibayuhin pa natin ang ating pagtsatsaga, ang ating pag-uunawa, kasi hindi natin nararamdaman ang nararamdaman ni Nanay Dalen. Kaya siya makulit na ganyan, kasi iba yung nararamdaman niya, lalong-lalo na ngayong may sakit. Makulit na nga siya nung nasa bahay pa. Mas more ngayon, dapat tibayan natin ang ating loob, mas habaan natin ang ating pasensya, kasi yan yung kinakailangan niya ngayon, ang pang-uunawa natin, no? So araw-araw sabi ko kay Nanay Dalen, kasi sa tuwing punta ko doon, lagi nilang hawak reseta. Sabi ko po sa kanila na pasensyahan niyo na po, wala po akong may ambag na pambili po ng gamot, pero
ito lang po ang tanging kong maiambag sa inyo, ang panalangin para sa iyong kagalingan, ang panalangin para sa mga nagbabantay dito, at ang panalangin para po magiging matatag ang ating pananampalataya, at yung pagtitiwala po natin na ang kagalingan ay nagmumula talaga sa Diyos, hindi nagmumula sa iba. Ang panalangin para gabayan ang mga nurses at doctors na yung mga tama, para magkaroon sila ng wisdom na nagmumula sa Diyos, ipagkaloob ni God sa kanila ang wisdom upang ang tanging tama ang siyang mailapat sa iyong katawan. Alam niyo po, is nakakaano po, kasi merong mga tao na hindi nagka-count ng amount, hindi nagka-count ng financial, makita ka lang na taos puso ka nagsusuporta, kagaya po sa inyo, no, na makita lang yung heartily, yung support from the heart ninyo, no, na kahit yung prayer natin is napakahalaga po yan. Maglaan po tayo ng time para sa prayer, para sa yung tumugon sa oras, at yung pagpayo, no, yung kay Sister Gina kanina, yung pagpayo, alam niyo po, minsan ko na hindi po maiwasan, no, kasi dapat kasi ang kindness is hindi lamang nagbibigay. Ganon din sa tumatanggap, kasi minsan nakakatanggap tayo ng hindi maganda, no? Halimbawa, yung paninira sa atin or pinagdududahan tayo, no? Huwag po tayong gumanti, kasi di ba sabi nga, no, sa Ephesians 4:29, yung dapat ang lalabas sa ating mga bibig na pananalita ay nakaka-encourage. Kapag tayo minsan ay nakakarinig ng hindi maganda, so unawain na lang natin sila, kasi hindi nila alam na, kaya nasabi nila yun, hindi nila alam ang sitwasyon ko, hindi nila alam ang sitwasyon natin, kaya siguro gano'n na lamang yung nasabi niya. Kasi kapag gumanti tayo is lalo makakasakit tayo ng kapwa, lalo na pagka mapahiya sila, no? So gano'n na lang ang gagawin. Huwag na lang tayong kapag nagpayo po tayo, magpayo na lang po tayo na aayon sa Biblia. Ako, hindi ko na inaalam minsan, kasi kung ano ba talaga ang nangyari, yung gano'n. Kasi ang haba mostly kasi sa mga kapatid na nanghihingi ng payo is mga kadalasan mga babae, mga lalaki hindi humihingi ng payo yan eh. mga babae. And then pagka inalam mo talaga yung totoong kwento, ang haba, isang araw bago matapos yung pagpapaliwanag sa nangyari. Kaya iniiwasan ko ng tanong, ano ba talaga nangyari? Inahayaan ko na, ina-apply ko na lang agad yung advice na godly advice, no, yung huwag tayong gumante, kasi nakikita ng Diyos yung natin, yung ano ba talaga ang nangyari, ang Diyos ang may alam. Huwag kantihan na lang natin ng blessing yung ginagawa niya sa atin. Parang pagka narinig nila yung advice na yun, parang ang hirap naman nun. Binato na nga tayo ng bato, tapos gagantihan natin ng tinapay. Ganun po kasi yun. Kailangan po nating unawain yung mga umaaligpusta sa atin, eh, no? Kailangan lang din, huwag nating i-tolerate yung mga pagkakamali. Kasi huwag natin silang hayaan. Dapat ang advice natin sa kanila is always nakabase sa Biblia, no? Wala tayong ibang pinagbabasehan kundi ang Bible. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong gumante. Hayaan natin ang Diyos na gumante para sa atin. Yun, gagawin natin yun. Stay put, di ba? Sabi nga niya kay Moises, stay still. Let me do the battle for you, no? Yun na lang ang gagawin natin. Kasi kung gaganti pa tayo, no, hindi natin mababantayan ang emotion kasi natin, eh. Lalo-lalo na pagka nag-iingit tayo, makakapagsalita talaga tayo ng hindi maganda. So yun na lang po ang madalas kong pinapayo sa kanila. Unawain mo na lang. Lalo-lalo na yung andito ba si Buddy? Lalo-lalo na yung si Buddy, no? Pagka nanghingi ng advice, sasabihin ko sa kanya, Buddy, hayaan mo na, ipasa Diyos mo na. Hindi, puro ka na lang pasa Diyos. Kaya sinasabi ko sa kanya, kasi pagka sasagot ka pa, hindi mo makontrol yung emotion mo, baka meron kang masabing hindi maganda, masasaktan pa natin sila. Kaya hayaan mo na lang, pag-pray na lang natin. Buddy naman, ang pangit mo namang mag-advise. Kasi minsan, pagka nanghingi tayo ng advice, nais natin na
kampihan natin sila. No? Ganon eh. Kahit ako, ganon yung gusto ko marinig, na kampihan ako. Hingi nga ng advice, pero nais ko kasi kampihan ako. Ganon, no? So, nakuha ko po yan kay Pastor Allen, yung pag-advise na ganon, na lagi nilang napaka merciful na advice na hayaan mo na lang. Huwag mo nang pansinin yun, yung mga ganon. So, Ephesians 4:29, actually, yan ang favorite verse ni Buddy, ni Sister Mary Grace. Ano kaya nangyayari sa kanya? Pinag-uusapan ko siya. Alam mo, Buddy, paborito ko itong verse. Opo, paborito. Maganda po yan, no? Dapat walang lalabas sa atin, sa ating mga pananalita na nakakasakit. Sa halip, dapat makapag-encourage talaga sa atin. Beneficial to all who listens, no? Sa mga nakapakinig. Kasi, bilang isang Kristiyano, lalong-lalo na kung alam na nila na Christian tayo, napaka-importante po na marinig sa atin ay ang mga pananalita na tama, no? Pananalita na ipinapamuhay natin ang ating pinapaniwalaan, because we are not living in this world para sa ating sarili. Hindi We are representing Jesus Christ, no? Kaya nga tinatawag tayong Christian, kasi we proclaim, alam nila na tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo. So, anong na lamang ang iisipin nila sa pinaniniwalaan natin kapag narinig nila yung mga sinasabi natin ay napakapangit pakinggan, no? Tapos, hindi tayo ang masisira eh. Ang masisira yung pinapaniwalaan natin si Kristo. Ganun ba yung Ganun ba yung natutunan mo? Masabihan pa tayo 3 taon ka na nagsisimba. Tapos, di ba? So, yung ganun po, yung pag-iingat po, because we are not representing ourselves, we are representing Christ, no? It's not about us, it's all about God. So, yun po, salamat po, Sister Gina, sa pasensya na po at kung ano-ano po yung nasabi ko. Salamat po ulit, no? Salamat po sa actually, ang dami ko naisip kanina. Nung marinig ko kasi si Sister Jeanette na nahihirapan siya magsalita at hindi pa tumutuloy yung tubig, kaya nag-open cam ako, katutulungan ko si Sister Janet kasi parang nahihirapan magsalita. And then, sa pakikinig ko, bumubuti, kaya nag-off cam na ako, nakinig na lang ako sa kanya. No? At saka salamat, Sister Janet, no, sa zeal mo to serve God. Nakaka-encourage po. Kahit na meron tayong karamdaman, ay patuloy tayo naglilingkod. Isa po itong encouragement para sa aming lahat na naglilingkod kay Kristo, na wag pansinin yung mga ganon. No? Patuloy lang sa pagpapagamit. Patuloy lang sa pag-serve kay God. Marami po salamat. God bless po sa bawat isa. Sasamantalahin ko na po yung tubig. Amen po. God bless po. Amen. Salamat po. Salamat sa karagdagang kaalaman. Kaya napakaganda, no, kapag lahat nagbabahagi. Kasi imposibleng wala tayong matutunan. Kasi nga, we are all bricks na dapat daw po, ang church ay binubuo ng bricks na dapat patong-patong, dugtong-dugtong upang mabuo. Hindi maiko-construct ang isang bagay kung hindi po ito bubuuhin ng, lalo na kapag yung church is made of bricks. Kasi dun po tayo hinahalimbawa di po ba? So, kailangan natin ng isa't isa. Let's encourage one another, let's help one another, and no matter what, wala po tayong itatapon. Lahat po yan importante, lahat yan ay kailangan. And everyone has a special role. Kaya po, magmahalan tayo, magtulungan tayo, whatever their weakness are, they're still God's child. Isa din po siyang dahilan. Kaya namatay si Jesucristo. Huwag mong sasabihin sa mabubuti lang namatay si Jesucristo, para po sa lahat. So, they are included. So, let's care for them. Let's help them until they reach kung ano yung narating natin. Kaya nga po, never give up. Let's, push lang po natin yan. Huwag nyo itulak sa impyerno. Push po natin o kaya hilahin natin. Amen. Wag po tayong give up. Jesus died for them too, not just for us. So, allow them to realize that and allow them to accept it. Kapag na-realize po nila yan, napakadali.
Napakadaling magbago, napakadaling gawin, napakadaling bitawan ang mga maling gawa once they realized from themselves. Galing mismo sa kanila. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Alam niyo po, tama din sinabi ni Sis Mary sometimes na puro ka na lang pa sa Diyos. Kasi minsan hindi lahat pinapasa Diyos. Kailangan din talagang dinideal. Kasi nga, hindi hindi po lahat case by case po talaga tayo. Kaya nga kailangan natin lagi ng wisdom from God. Kasi minsan, ginagawa niya yung isang bagay kasi akala niya tama. Unless someone show it to her or to him, dun lang niya marirealize na, ay, nakakasakit pala ako sa ganitong pamamaraan ng pananalita ko. Ay, may na-open pala. Ay, may pala. Di ba? Unless na sinabi yun sa kanya, hindi niya marirealize yun. Akala niya yung ganitong pagtulong, yung ganitong di ba? Akala natin mabuti. Bakit kasi na-invento pa ang salitang akala? May ganun. Di ba? So, tuloy lang po tayo. And let's ask the wisdom from God para wag po tayo magkamali sa pagpayo, sa pagtulong, in saying no. Denying is also a help. Hindi po lahat tayo puro yes. Pag kay God, puro no. Pag sa ibang bagay, puro yes. Yun po ang pangit. Sabi po, put God first. Ayan. First, above all. Di po ba? Yan ang very first commandment na binibigay sa atin. Love God above. Di po ba? Above all else. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Hindi lang po hindi lang katawan, puro salita. Kailangan po, nagmumula ito sa ating mga puso at kaluluwa. Motivated by it. At tama ang motivation natin. Ayun po. And of course, love your neighbor. And how can we love if we don't know how to love? Di po ba? So, babalik ka na naman sa number 1. Kaya po, para magawa natin ito, hingin natin lahat sa Diyos. Hingin natin ng pangunawa, ng pagmamahal. Diba ba? Lahat po hingin natin sa Diyos para maipasa natin sa kapwa-tao. Lahat ng wala tayo, hingin natin sa Diyos. Huwag natin tingnan ang ating sarili. Kung sino tayo, let's look ourselves as an instrument. Instrumento lang po tayo. Tagapagpahayag, tagapaghatid. Lahat tayo, instrumento lang ng Diyos. Kaya wala po nagmumula sa atin. Hihingi natin sa Kanya at ibibigay sa iba. Dadaanan lang po tayo. Para lang yung mga bank book, no? Sumahod ka, tapos, pagtingin mo, ay wala na. Nakuha na pala, nagbayad na sa ilaw, sa tubig. Dumaan lang sa passbook. Sige po, Brother Paz. Amen. Jeanette, may dadaglagan ako, no? Kagaya nung narinig ko, no, sa isang kay Chong Bitoy, no? Kay Chong Bitoy. Nung mag-insight siya about John 3:16 sa Man of God sa Dawn Watch namin, no? Kahapon na alas 4 ng madaling araw. Hindi kami natuloy sa Genesis kasi kami. No, Genesis kami. And then, nabigla kami dahil yung pastor namin, si Pastor Enrico, si Pastor Jai, ba't kaya hindi Genesis yung binuksan niya? Nag-John 3:16 siya. So, hinayaan na lang namin. And then, nag-insight siya. Ang insight ni Brother Bitoy is ganito. Share ko lang sa inyo yung insight niya. Ang Diyos talaga, for God so loved the world, sabi niya. Dahil gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sabi niya. So, ang Diyos talaga pag-ibig. So, amen. Amen kami lahat. Pero hindi pwedeng baliktarin. Hindi pwedeng sabihin natin, ang pag-ibig ay Diyos. Napaano kami? Sabi ko, napaano ako? Oo nga. Sapagkat, yes, ang Diyos ay pag-ibig. Pero kapag ginawa natin ang pag-ibig ay Diyos, magkakamali tayo. No? God is love, but love is not God. Sapagkat kung ang pag-ibig daw ay Diyos, kung ano yung iniibig natin, yun ang magiging Diyos. Kung iniibig natin ang pagsusugal, magiging Diyos natin yan. Oo, tama. It will become an idolatry, no? Kapag ginawa natin, biniligtad daw natin. Yeah. God is love, but love is not God. Pero yung true love siguro, yung sa tao siguro, no? Sa tao, yun ang hindi dapat maging Diyos ang mga minamahal natin. Tama naman. Tama naman para sa akin. Opo, no?
And then, share ko lang po, no, yung pakikipagkapwa, no. Share ko lang to. Medyo, may 50 lang to. Pakikipagkapwa. Doon daw sa classroom sa mga college students, may isang tao na nakita niya yung best friend niya, bago ang relo. Nagkaroon siya ng inggit sa relo na yon. And then nakita niya na hinubad nung classmate niya, ng best friend niya relo, nilagay sa packet. And then, nahulog yung relo na yon, pinulot niya, siya nasa likod eh. Pinulot niya, tinago niya. Nilagay niya rin sa bulsa niya. Later on, na-realize nung best friend niya na nawala na yung relo niya. Nasa classroom pa sila. No? Sabi naman nung nagreklamo yung best friend niya, sabi, Professor, nawawala po yung relo ko, bago kabibili ko lang po noon. Ano po, napakamahal po noon, nawawala po. Baka po, habang wala pang nakalabas sa classroom, baka po pwede nating mahanap. So, ang professor, ganito. Meron pala, doon pala sa park, nakita ng isang teacher, isang professor, ang isang matanda. Ito, babalik muna ako. No? Nakita pala doon sa park, ang isang matanda, nakita siya ng isang professor, sabi niya sa matanda, Sir, natatandaan mo pa ba ako? Sabi niya, sino ka ba? Ako yung estudyante mo, na dahil nga po sa'yo. Kaya naging professor ako, naging encouragement kita. Sabi niya, oo, naalala na kita. Okay, ganun. So, ano nga bang naitulong ko sa'yo? Bakit ako naging encouragement? Siya, yun ang kwento. Naalala niyo po ba nung sa klase natin may nawalan ng relo? Oo. Tapos, di ba, pinulot ko yun, nilagay ko sa aking bulsa, tapos na-realize niya, nawala na yung relo niya. Nagpatulong siya sa'yo na para mahanap yung relo. At ang ginawa po ninyo ay ganito. Pinatayo mo kami lahat, gumawa kami ng circle, at piniringan, lahat kami may panyo, piniringan namin ang aming mga mata. At ikaw ang isa-isang dumukot sa mga bulsa namin. Hiyang-hiya po ako noon dahil nadukot niyo po sa bulsa ko ang relo na yon. Pero, grabe po, no, hindi niyo pa ako pinahiya. Kasi, hindi mo sinabi. Nung sinabi mong, sige, magtanggal na kayo ng blindfold, nakaupo ka na sa table, and then nandun na rin ang relo. Hiyang-hiya po ako sa sarili ko noon at hiyang-hiya po ako sa inyo. Kasi, syempre, nalaman niyo po na siya, sabi niya, hindi niyo po ba naalala na ako yung dumukot? Sabi ng professor, ganito ang sabi ng professor, ay, hindi ko alam na ikaw pala yung dumukot. Ikaw pala yung nagkumuha ng relo. So, paano niyo po nalaman na hindi ako yun? Ikaw nga dumukot. Brother Paz, kasi habang po. pwede pong mag-guess kung bakit? Paano niya ginagawa? Yes, oo. Di ba? Naka-blindfold din siya. Naka-blindfold din siya. Yay! Di ba? Kaya hindi ko, anak, sabi niya, anak, kaya hindi kita nakilala. Kasi pati ako na dumudukot, naka-blindfold din ako. So, very fair ang ginawa ng professor, no? Kaya, hindi ko kilala kung sino ang kumuha. To be fair to each other. No? So, yun po. Siya, kaya pala, no? Kaya pala. So, ganun po, no? Let us not bring judgment to others. Na kahit na tayo ay maparatangan, na kahit na tayo ay kasi lalong-lalo na ngayon na nakikisa na tayo kay Kristo, no? 'Di ba? Ang sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope. At kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok na ganun, lalong-lalo na yung napagbintangan tayo, no? Napagbintangan tayo. Wag po nating tingnan ito as di ba sabi nga consider pure joy whenever you face any trials, no? Lahat ng klaseng pagsubok daw lahat ng klaseng pagsubok kapag naharap natin, magalak tayo dahil dumanas tayo ng mga pagsubok na yan. So, ibig sabihin kapag tayo, lalo na po ngayon, no, ang grabe po ang karanasan dito kasi mag-change pulpit na lumalabas yung mga report na hindi maganda at yun ang napagbintangan ka na ng hindi na nagsisimba ang tao dahil sa kanya, yung mga ganon. So pasalamat tayo at may church conference at may anong tawag nito, may
ang bale manggagaling sa mga congregation ang itatanong nila, ang assessment nila, hindi manggagaling sa mga nakaupo, no? Lalo dito, 3 kami dito no? May pastor, may assistant pastor, tapos ako trainee. So yun po ang nangyari, ganun. Ako po, kahit na ganun ang paratang sa akin na hindi ako sumusunod, paano ba naman nung tinanong, ano bang hindi niya sinusunod? Ano bang hindi sinusunod ni Pastor Aya Jad sa ano? Pinapatigil ko po yung mga gawain nila, ayaw niyang itigil. Sabi naman, so yun po yung mga ano. Sabi ko, tinanong ako ngayon, ba't ayaw mong itigil yung mga gawain? Sabi ko, pas tinigil ko na po, nagpaalam na po ako sa kanila, itigil na natin to kasi ayaw na nang nakakataas sa akin na magkakaroon ng ganito. Sabi niya, sila naman po nag-request na, wag natin, ngayon nga lang kami nakatikim ng ganitong pag-aaral kasi wala kaming pag-aaral na ganito, tapos itigil natin. Kami ang kakausap, tutuloy natin kung pwede. So yun, sila nakiusap. So ang ginawa, talagang pinapatigil. Ang ginawa nila, nakiusap sila, pwede bang gawing 2 na lang? Tuesday na lang, tsaka Thursday? Talagang, Ate Rose, Tuesday pa talaga Tsaka, Thursday, gano'n, no? Sabi, sige, pinayagan. Yun pala yung mga hindi ko pagsunod na ginagawa sa akin, na pinaparatang sa akin. Tapos, nung ipinatawag ang mga elders, pinareport kami doon. Isang Friday yata yun. Friday yun, pinareport kami doon. Pinaalis ako, in-interview sila lahat. Hindi ko alam na may ganoon na palang report sa akin. So, pinatawag sila. Naging ano ba ang problema ng ano? May problema ba ang ating doon, ang ating trainee? Ganon. Sabi naman nila, kasi hindi tayo natatakot kasi alam natin ang totoo no? Alam natin na taos puso yung paglilingkod natin dito. Wala tayong ginagawang hidden agenda. Wala tayong ibang ginagawa, kundi paglingkuran ng Diyos. Sabi naman itong may-ari ng bahay na ito, si Sister Imelda. Kasali siya sa elders. Sabi niya, Opo, kung meron mang problema yung trainee nyo, sa bahay ko yan nakatira di pinalayas ko na sana yan. Kasi, hanggang ngayon, gusto ko pa nga, manatili siya doon Kasi ang linis-linis ng bahay ko. Lagi minawalisan, tinatanggalan ng cobwebs. No? So yun po, kahit po tayo ay nahaharap sa mga ganyang pagsubok, huwag po tayong panghinaan, let us not lose heart. No? Kasi pinaparana sa iyo ng Diyos yan upang yung pagtitiis ay malasap mo yung kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay dumaranas ng pagtitiis. Sige po, go ahead po, Sister Rose, Ate Rose. Amen, amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Napakaganda ng kwento na very applicable sa ating mga Kristiyano. Let's be fair po talaga. Ano po? Amen. Maging pantay po tayo katulad po ng na-share ko. Jesus died for everyone. Kaya don't pick a side. Both must be saved. Di po ba? At katulad ng pagkakamali ni Brother Pascal, kung ano mali niya. Ganda naman ng pagkakamali kung lahat ng pagkakamali at yan po yung tinatawag na godly persecution. Ano po? Oh my God. Balik ako sa kwarto. Maingayan ako. Ayun. Sige po. Mimi Rose, sige po. Salamat. Ayan, isang mapagpalang umaga po. No? Ako naalala ko lang yung sa testimony or sharing ni Paz, yung napanood ko na preaching. Kasi may dalawang dahilan daw kung bakit hindi nabuborn again or hindi nakakatanggap ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng isang tao. No? Unbelievers pa yung pinag-uusapan natin dito. Yung unang type daw, kasi walang nag-share dun sa tao na yon. So, hindi siya nagiging believer or follower of Christ. Yung pangalawa naman, merong isang Kristiyano, pero siya yung nagiging reason kung bakit natitisod yung naging Kristiyano na. So, ibig sabihin, nagiging hadlang siya
doon sa pagsunod or pagiging follower ng tao na yon sa Panginoong Yesus. So may mga tao talaga na alin tayo dito sa dalawang ito, no? So minsan talaga kapag mabuti yung ginagawa natin, pero kapag hindi niya kasi ito nagawa, tapos merong isang tao na kapag fulfill nito, siya yung ginamit ng Panginoong Diyos na para maging, kumbaga sa ma-spread ang word of God. Kumbaga paano ba, nagkakaroon sa kanya ng ego, nang nakikita niya hindi nakabutihan, kundi, kumbaga sa kumbaga parang naging kakulangan sa part niya. And hindi naman natin masasabi na pero ito kasi talaga yung reality na isang malaking insulto sa kanya yon na matuturing. No, kaya talagang minsan kapag matured Christian ka na, parang akala natin all-knowing na tayo. Parang akala mo, parang wala nang kulang sa part mo. Na nawawala na talaga sa atin yung, kumbaga sa yung nagpapa-refill tayo. No, and at the same time, yung teachable heart. Kaya napakahalaga na kahit ikaw ay isang, kumbaga sa pastor ka na, leader ka na, ano pa man yung katayuan mo, ano man yung binigay sa'yo ng privilege ng Panginoong Diyos, importante pa rin na talagang meron pa rin tayong teachable heart. Kasi minsan kasi may mga blind spot tayo kung tawagin, na hindi natin nakikita, hindi natin nagagawa, pero hindi natin sinasadya yun na merong ibang tao na magre-remind sa atin. No, kaya nga dito nire-remind tayo talaga na maging maging mabuti tayo sa ating mga neighbors kasi isa tayo sa gagamitin doon sa mission na yun. So, yun po talagang yun yung preaching na yun talagang tumatak, nagkaroon ng impact sa akin. Kasi sabi ko nga, kaya pala na didelay yung pag-spread ng word of God kasi kulang, lagi lang tayo nag-harvest, lagi lang tayo kumbaga kumukuha ng pero wala nang nagtatanim. Nag-harvest lang tayo, kumukuha lang tayo ng bunga, pero wala nang nagtatanim. Yung isa naman, kumbaga sa naging Kristiyano na, pero hindi natin, kumbaga sa sinasamahan sa journey nila hanggang sa katapusan or hanggang sa, mag-grow sila na maging sila din magamit ng ating Panginoong Diyos. No? So, minsan nagiging hadlang pa nga tayo. No? So, mabuti na lang talaga na sa ating kapatid na si Pastor Aya na talagang, pinaglalaban niya what is right. Kasi yun naman talaga ang kailangan na kailangan talaga mapagampanan mo yung mission mo. Kasi sabi nga, hindi ka naman para lang maging, maging church member lang or tagapakinig lang. Kailangan gumanap ka ng purpose mo. Purposely kumbaga gumawa ka ng mission mo sa ating Panginoong Diyos. Kasi yun yung tinanggap natin, na talagang sa Panginoong yung Panginoong Diyos na ating tagapagligtas na tayo na naligtas na, kailangan na ma-share din natin ito sa sanlibutan, maging asin at ilaw tayo. No? Kaya yun, kaya connect, kaya hindi ko napigilan din mag-share. And sabi nga talagang, in any aspect talagang nakikita natin yung character ni Jesus sa neighbor natin, na talagang andun sa kanila sumasalamin yung Panginoong Jesus na kailangan natin talagang aabutin natin sila. Kaganina naabutan ko yung topic na talagang may nagtatanong, kailan kita tinulungan, Jesus? Kailan kita sinamahan, Jesus? Kailan kita, kumbaga, dinamayan, Jesus? Yung pala si Jesus, naando siya sa katauhan ng mga kapatiran natin. So, talagang kailangan talaga na magkaroon tayo ng ganong puso na merong, kumbaga sa gagawin natin ito dahil sa ating Panginoong Diyos. So, yun po, naano ko lang po yung kaninang topic and then sa sharing po ni Pastor Aya. So, to Pastor Aya, alam ko, mix yung nararamdaman mo kasi mahirap dahil nangungulila ka, nakakaramdam ka ng kalungkutan, dahil malayo ka sa iyong pamilya and at the same time talagang sa iyong mother, po. Ganun pa man, pinapanalangin ka namin na kalakasan pa, kasi talagang sobrang syempre ang mga kalaban talagang double job talaga sila sa iyo, para talagang mapigilan ka, ma-delay yung mission mo. Pero, yun nga, talagang God is with you naman talaga. And kami mga kapatiran, palagi ka namin ipapanalangin po. So, yun po, maraming salamat po.
amen. Praise God. Salamat, Mimi Rose. Wala po tayong level na dapat paghintuan. Patuloy po tayo. Para yung mga teacher, always learning. At natututo din po tayo sa mga estudyante natin. Di po ba? Hindi porke tayong teacher, tayo lang nagtuturo. But we learn from them also. So, always both ways. Hindi po tayo pwedeng huminto. At hindi rin po tayo pwedeng tumigil na, hindi pwede nating tanggapin na sabihin natin na sapat na, tama na, or tayo ang nagtuturo, so we don't need their teaching. Hindi po. Patuloy po yan. Lagi po yan both ways. Kung gusto natin tuluyang lumago at patuloy na lumago, huwag tayo maging stagnant. Accept also from others. Kasi yun po minsan, mga simple gestures nila, simple sharing, basta simple lang, doon pa tayo mas tinuturuan at kinakausap ng Diyos. Di po ba? Kaya always be open-minded, open heart sa lahat ng sitwasyon, pagkakataon at sa mga payo at mga sharing, encouragement ng ating mga kapatiran. Open-minded, open heart po natin silang tanggapin. Because God will never allow that to happen kung hindi ito magkakaroon man lang ng parte sa buhay natin. Amen po. So, maraming salamat. Si Brother Paz, ang Diyos po ang magbabalik sa amin sa Bicol. Sabi niya, Diyos mabalos. Diyos mabalos. Diyos po ang magpupuno ng mga, lahat, ng mga pinagdaraanan mo. Kung si Job nga doble pa yung binalik sa kanya Kaya, let's wait for that. Ayan, si Sis Karen daw po, mag-share. Sige po. Po, kay Kuya Paz po, salamat po, Kasi, nag-aabang po kasi ng testimony mo. Kasi nung nakaraan, naalala ko po, andyan po yung mo na sabi mo, sabi niyo po, nakikinig po ako sa sabi niyo, may po ata para may evaluation, di mo alam kung ano yung resulta, na kung ililipat ka ba or hindi. Po, may ganun po. So, nag-aabang po, ano kaya nangyari kay Kuya Paz? Ano kaya yung result? Salamat at ngayong araw narinig ko ang testimony mo, na yung resulta po, At salamat po at narinig ko po na hindi yung sitwasyon po na, 'di ba, pinaparis po yung hindi po nila nakikita na yung nagtestimony na sa'yo is yung mga taong nakasurround sa'yo, yung nakikita kung ano yung ginawa mo, yung binabahagihan mo ng salita. Kasi habang nagbabahagi ka doon nila naramdaman, di ba? Sabi nga po nila, di ba? Ngayon nga lang kami, papatigilin mo pa. So, hindi ka ang nagtaas sa sarili mo, sila na ang nagpa-testify kung paano ka kumikilos, kung paano gumawa ang Panginoon, ang power ng Panginoon. Doon po, nakita po natin, hindi sa'yo nang galing sa mga taong ginagawan mo ng kasi andun yung uhaw nila. Ba't patigil si Kuya Paz? Ba't patigil? Ano mayayari sa amin? Di ba po? Andun yung pagkakauhaw nila sa pagsasalita ng Panginoon na pag tinigil, ano mayayari sa amin? So sila na po, sabi nga po, itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. So salamat po at narinig ko po kasi nag-aabang po ako. Sabi, ano kaya yung nangyayari sa ni Kuya Paz? Sa ganun, kasi nakita ko po yung frustration mo na ano kaya ang resulta doon. Nakita ko po doon. Hindi ko lang sinasabi pa, alam ko po, nakifeel ko yung sa puso mo, at salamat at itinaas ka ng Panginoon. Iyak po ako. Salamat po. Na hindi po, wala pong ganun nangyayari. At saka, hindi ko pa rin po sure kung manatili ako rito or malilipat or kung saan. Pero tanda po tayong tanggapin ang kalooban ni Lord. Kung ano po yung kalooban ng Diyos is, yun po, kailangan po natin tanggapin. Kasi God sees the bigger picture. Pero ang kagandahan po nun is, yun nga po, bali, si Lord na ang lumaban para sa atin. Yun ang wala tayong ginawa, kundi natili lang, hindi tayo sumagot ng naging
nagpasakop tayo sa mga nakakasakop sa atin, then, yun ang gagawin natin. No? Nakakalungkot nga eh. Pero hindi kasi natin we are not here to please people. No? Talagang to please God lang, and God will do that. Let God, no? Ang task natin is to obey, and ang task ni God is to make results. No? So yun lang po. Marami po salamat. Salamat, Sister Karen, sa encouragement. Salamat po sa inyo lahat. Makapag-closing prayer para maipag-pray din si Brother Paz na yung sitwasyon niya doon. Mimi Rose, meron ka pa po bang time? Ayan, si Sis Mai, Sis Cathy, Sis Maria. Nag-roll call no? Ano po yung Sis Lily. Ano po gagawin ko? Sino pa ang pwede na makapag-closing prayer? Para, Ako po, kasi naririnig po pigil ako. ko lang yung pag ako nag-closing, pag nag-prayer ako, baka hindi ko makontrol maputol ako. Si Ate Rose daw po. Sis Janet. Sige po. Amen. Sige po. Ayun po. Amen. Sige, tayo po ay manalangin na po. Isama din po natin sa prayers ang ating Pastor Ayan po na ngayon po. Ayan dyan si Ate Ana. Ate Ana nasa work. Nanditinig po ako. O holiday ka ngayon. Pag pwede ka mag-pray. Ayan, si Sis Maria po ba at nag-heart? Ikaw po ba mag-pray? Si Rose daw po, Ate Janet. Prayer. Bigyan ka. Si Mimi Rose? Oo. Sige po. Salamat. Tayo po ay manalangin na po. Sabayan niyo po ako sa panalangin na po. Pray din po natin yung mga kapatiran po natin, mga leaders, mga pastors no po, bawat ministry, pagdasal din po natin sila na patuloy yung provision, yung deliverance ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Sige po. Hallelujah, Jesus. Sama namin nasa langit, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Holy Spirit, na sinamahan niyo po ang mga kapatiran ko, ang gawain na ito, O Lord, na binasbasan niyo po kami, ang bawat isa, Lord, ng mga puso namin na naging kalooban niyo po, Lord, na makapasok ang mga salita mo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na ngayong umaga pa lang, Lord, binubusog niyo na po, Lord, ang mga puso namin, ang mga spiritual namin, na mga banal mong salita, O Lord, na nagiging kalakasan po namin ito, O Lord. Monday, O Lord, na talagang ito po yung kailangan po namin, Panginoon, na foundation, Panginoon, na sa haharapin po namin na buong isang linggo, O Lord, na kalakasan namin na sobra pong binubusog niyo po kami ng mga salita mo, O Lord. Lord, kami po ay nasa inyong harapan, dumadalangin, Panginoon, at Lord, humihiling po kami, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na lalo na po, Panginoon, sa aming kapatid, Panginoon, na si Pastor Aya, O Lord, na dalangin po namin, Lord, ng kanyang sitwasyon, Lord, na alam po namin, ikaw po ay kikilos, Lord, ikaw po ay gagalaw, Panginoon, at ipaparamdam mo, Panginoon, sa aming Pastor Aya, Panginoon, ang presensya, Panginoon, ng iyong paggabay, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon, na Lord, i-guard niyo po, Lord, ang puso ni Pastor Aya, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lang po, Panginoon, na makakagawa nito, O Lord. At ikaw lang, Lord, ang Panginoon, na makakabigay, Panginoon, na mangungusap sa kanya, O Lord. Palakasin niyo po, Panginoon, ang kanyang pananampalataya, palalo, O Lord, sa pagkapit sa iyo, Panginoon, and yung spiritual niya, Panginoon, na lalo pa, Panginoon, na makita, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kalooban, Panginoon, sa gitna ng mga nararanasan niyang hindi maganda, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ito po'y kasama sa aming pagmiministeryo, Panginoon. Sabi mo nga po, Lord, na talagang lahat ng mga ginagawa namin, Panginoon, mahirap, madali, maganda, Panginoon. Alam po namin na ito po, Panginoon, ay hindi masasayang, Panginoon, sapagkat para sa iyo, O Lord, na lahat po namin na ginagawa po, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon, at para sa mga anak mo, O Lord, na gusto mong katagpuin namin, Panginoon, sa sanlibutan na ito, O Lord. Panginoon, totally, Panginoon, na pag-iingat, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Aya, maging sa kanyang mga
kasamahan, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na ang aayusin niyo po dito, O Lord, hindi lang po yung mga taong involved sa paligid niya, kundi ang puso po ni Pastor Aya na manatili, Panginoon, na maunawaan niya, Panginoon, ang mga pangyayari, Panginoon. At Lord, hipuin niyo rin po, Lord, ang pastor po nila, Panginoon, na nakakataas po sa kay Pastor Aya, Panginoon, na ikaw po ang siyang magbigay, Panginoon, ng yung mga salita, Panginoon, yung conviction, Panginoon, yung iyong presensya, Panginoon, mga salita mo, Panginoon, nawa, Lord, ay ito po ay makarating sa kanya at maunawa, ma-discern niya, Panginoon, ang mga mensahe mo, Panginoon, at Lord, ano man ang lumulukob sa kanya, Panginoon, na gawa ng kalaban, ito din po ay pinapanalangin po namin na hindi po magtagumpay, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Lord. Panalangin din po, Panginoon, sa mga kapatiran, sa mga elders, Panginoon, na Lord, sa katotohanan, sa kabutihan, Panginoon, at lalo na, Lord, sa ikalalago ng ministry, Panginoon, lalo na sa mga spiritual po nila, Panginoon, na ito po ay mag-stand po sila, Panginoon. Panindigan po nila, Panginoon, hanggang sa huli, O Lord. Maraming salamat po, O Lord, na ikaw na po bahala, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, 10 na mga kasamahan po ni Pastor Aya, Panginoon, na ikaw na po ang siyang gagabay at mangunguna, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ganun din po, Lord, sa mga kapatiran ko na nakasama ko mula kanina, Panginoon. Lord, naginising mo, Panginoon, at yung mga nasa Amerika, Panginoon, na hanggang sa mga oras na ito, Lord, na binibigyan niyo po ng kalakasan, Panginoon. Lord, na alam po namin pagod na po sila, Panginoon, inaantok, Lord, pero salamat sa iyong presensya, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw po ang nagiging dahilan namin, Panginoon, kung bakit nananatili kami, Panginoon, at nagsasama, Panginoon, na kahit sa ganitong oras, O Lord. Maraming salamat po, O Lord. Ikaw na po ang siyang magbigay, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, yung bendisyon mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, yung basbas mo, O Lord, yung pagpapala, pag-iingat, Panginoon, at Lord, higit sa lahat, Lord, proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat isa. Sino man ang nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, ikaw po ang siyang gumalaw, Panginoon, ipadalo niyo po, Lord, ang makapangyarihang kamay. Hipuin niyo po, Lord, ang sino mang may mga karamdaman sa amin, Panginoon, at sa aming mga pamilya, O Lord. Sino man na nakakaranas, Panginoon, ng kalungkutan, ikaw na po ang siya magbigay ng kaaliwan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. At ang leader ng group na ito, Lord, na patuloy niyo po, Lord, na ingatan, Panginoon, i-bless, Panginoon, at bigyan niyo po ng kalakasan, Panginoon, upang sa ganun, Lord, ma-fulfill, Panginoon, ang kanyang mission para sa iyo, O Lord. Ganon din po, Lord, sa mga ginagamit mo na speaker, na nag-exhort, Panginoon, na mensahero mo, O Lord, ng iyong mga salita, Lord. I-equip niyo po kami ng iyong mga salita, Panginoon. Palakasin niyo po kami, Lord, sa pamamagitan ng binibigay niyo po, Panginoon, na wisdom, O Lord, na maibahagi po namin, Panginoon, sa mga anak mo, O Lord. Sa live, Panginoon, na daan, Panginoon, na nakakapanood, Panginoon, sa ganitong platform, O Lord. I-bless niyo po, Lord, ang mga nakapanood, nakapakinig, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na ito po ay tumimo, Panginoon, at mamunga, Panginoon, sa mga bawat kaluluwa, Panginoon, na makakanood at makakarinig, Panginoon, ng mga salita mo through live, Panginoon, sa FB man or YouTube man ito, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga karunungan, idea, Panginoon, na binibigay niyo po, Lord, sa puso ng bawat isa, O Lord. Maghihiwalay man kami, matatapos man ang gawain ito, Lord, pero patuloy, Panginoon, na naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ay sasamahan niyo po kami, ano man ang gawain namin. Ingatan niyo po, Lord, ang mga papasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi nila, Panginoon, sapat na kalakasan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, O Lord. Ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang madakila, ikaw po ang masamba, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po na ito, Lord, ay dinadalangin po namin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Lord. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Amen, Lord. Thank you. Salamat, Mimi Rose. Ikaw Thank din you, Ate po. Rose, sa prayer. Po, ganun din ang pag-iingat sa inyo ng Panginoon at sa gawain nyo din po. Amen. Maraming salamat. Ayan, thank you mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon tayo ay binigyan na naman, binusog na naman tayo ng Panginoon sa umagang ito. At meron na naman tayong baon-baon para sa araw na ito. Daily bread is enough, sabi nga ni God pang araw-araw lang.
sapat na sa atin at siya nang bahala. For tomorrow will worry itself. Amen. Sige po, patuloy po tayo na magpalakasan at magsuporta sa bawat isa at magpanalanginan. Ano po? Parang wala yata tayong picture ngayon, grupo Gamit ko po kasi yung Ay, meron pala. Sorry naman. Si Mimi G pa makaligtas. Yung photographer of the Ayan, day salamat po. Salamat ng marami. Ayan. God bless everyone po sa mga handang magpagamit sa Panginoon. In spite of the time, in spite of the situation, lagi po tayo magpapagamit sa Panginoon sapagkat instrumento lang tayo. Ang Diyos ang kikilos. Kaya naririnig man o hindi, malinaw man o hindi, ang importante po yung heart natin to follow, to obey. And ang pagkilos ng Panginoon po talaga ay mararamdaman ng bawat isa't mararanasan. Ayan po, God bless everyone. Paalam na po ako sa live. At tayo po, at sa mga may mga time pa na pwede pang makapanatili at bahagi, you're very much welcome po. Ayun po, sa mga kapatiran ko sa live, kita-kits po tayo uli mamayang gabi, bukas ng umaga. From Monday to Saturday po, meron tayong pag-aaral sa umaga at sa gabi. So if you want to join, you can just PM us, lang po kayo, paramdam lang kayo, tiyahan po namin kayo sa group. Any prayer request, pwede po ninyo itong i-post or i-PM sa amin and we'll pray for you. Dahil po ang Facebook natin ngayon, si Meta ay nagdi-delete na. So if you can share this to your friend habang hindi pa nadi-delete ni Meta, upang sila man ay makapakinig ng salita, ma-encourage. So please do. Ayan po. Maraming salamat. God bless everyone.